Gemini collective reading. Ano daw? Collective reading ng ating mga my dear Gemini. Hello, my dear Gemini. Hello, hello, hello. Kumusta kayo mga my dear Gemini? I hope and pray, my dear, na sa mga oras na ito ay nasa mabuti kang kalagayan. And thank you mga my dear. Gusto kong kunin itong pagkakataon nito na magpasalamat sa inyo mga my dear for giving me your unconditional love and support. Sa suporta at pagmamahal na pinapakita po ninyo sa akin at sa ating channel. Maraming salamat po mga my dear Gemini from the bottom of my heart. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, hayaan nyo po na ipakilala ko ang aking sarili. My name is RJ, your tarot card reader. Okay, my dear, shuffle lang natin to. Actually, na-pre-shuffle ko naman na yung mga cards, pero naging ugali ko lang talaga, my dear, na habang nag-i-intro ako ay binabalasa ko ang mga baraha. Pero nabalasa naman na ito kanina. Okay? So, my dear, umpisahan natin ang reading mo. Kaya na pumasok. Umpisahan natin, my dear, ang reading mo sa pagkuha ng iyong energy. Okay, cut na natin to into 3. And let's start your reading. Okay, my dear Gemini. Energy ng ating mga my dear Gemini, we have here the energy of, the Seven of Swords. Ang Seven of Swords is connected, my dear, sa energy ng mga lihim. Okay? So, energy din ng pagplaplano. Sikretong pagplaplano, sikretong lihim, backstabbing energy din to, my dear. So, tingnan natin yung clarification. Tingnan natin kung energy mo ba to or energy. Of course, energy mo to. Diba? We have here the Magician. Okay, so meron kang pinaplano, my dear. You are planning something and medyo sinisikreto mo to, my dear. Okay? Sa energy ng Magician, maganda to. Maganda to. Tama naman yan, my dear Gemini. Huwag natin i-broadcast yung mga plano natin kasi napakaraming evil eye. Okay? So, as of this moment, my dear, meron ka mga plano. Punong-puno ka ng mga dreams. Punong-puno ka ng mga hope. Okay? Pag-asa. Mga manifestation. Maganda to, my dear, kasi ang naging partner is the Magician. Okay? Aaminin ko na sa'yo, ha? Hindi ko talaga gusto si Seven of Swords. Everything na lumalabas to, my dear, lalo na pag mag-isa lang siya ng ganyan, automatic ang nararamdaman ko. Kunyari, ikaw, nag-reading ako sa'yo. Automatic ang nararamdaman ko. Ewan ko ba ha? Kung ako ewan ko. Automatic. Kaya ang ginagawa ko, naglalagay ako ng clarification para ma-confirm. Kasi automatic ang nararamdaman ko, my dear, backstabbing energy to, meron nagba-backstab sa'yo. Pero, thank you sa ating Magician kasi kino-confirm dito, my dear, na nagiging malihim ka lang talaga, my dear, sa mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo as of this moment. And talagang nandoon ka sa moment na talagang pinagplaplanuhan mo ang mga bagay-bagay, ganyan. So, energy ng Magician. Sa energy ng Magician, this is the Master Creator. Okay? So, napakaganda naman, my dear. Kasi posibleng talagang ini-embrace mo yung pagiging magician mo, pagiging creator mo, my dear. Okay. So, punta tayo sa energy ng past. Tingnan natin what happened in the past. We have here the energy of the devil. Yun lang. Uy! Ayoko na sana, my dear. Ayoko na sanang magmahal. Okay. Clarification niya is the night. Yon. Okay. Hindi talaga mawala-wala kay Seven of Swords tong energy na to. Alam mo, di ba pinaliwanag ko sa'yo yon na tuwing lumalabas to, nararamdaman ko talaga automatically na parang may backstabbing na energy or parang basta may something na weird na nilalabas si Seven of Swords. So, eto na ipapaliwanag ko sa'yo kasi ako lang naman ang nakakaalam or ako lang ang nakakaramdam ngayon, my dear, ng energy na yun. So, eto na. So, etong card na to, my dear, is energy to ng past. Tingnan mo si Devil. Okay, napakaganda ng
gawa ng baraha na 'to, my dear. Kasi sinasabi dito, my dear, okay, na ikaw 'to. And yang nasa baba, that's your heart, okay? That's your heart, nakatungtong ka sa heart mo, and hindi ka makalipad, okay? So, energy to ng past, okay? Pero bago ma-create ito, itong galit, sabihin na lang natin, my dear, galit sa puso mo, my dear Gemini, nag-Knight of Cups. Sino ba si Knight? Si Knight is related sa energy ng offering something. So, you offer love, you offer support, you offer help. Ngayon, nag-devil, nagalit ka. Okay. Kasi bakit? Dito pa lang may nakukuha ko na in the past, you offer some love, you offer some trust, okay? Basta may in-offer ka, may binigay ka, my dear. Normally, cups is energy of emotion, love, okay? So, nagalit ka. May namuong galit from the past, okay? And kung i-connect ko siya dito sa card na to, my dear, na sinasabi ko that you are being so secretive sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon, as in, naglilihim ka or parang wala kang pinagkakatiwalaan kasi baka ginawa mo na yun in the past tapos binackstab ka. No, nakuha mo na yung ibig kong sabihin na every time na lumalabas si Seven of Swords, may ganun talaga na energy. No, minsan sinusubukan kong iwasan pero 'di ba? Pinaliwanag ko ng maigi. Step by step ba? Okay? So, I think parang nag-iingat ka lang. Okay, nag-iingat ka lang. Okay? So, kung meron mga ayoko na sabihin to kasi kulang pa yung card eh. Okay? Pinapangunahan ko na naman. Ito na naman ako eh. Bida-bida na naman eh. Okay? So, let's go na tayo sa ating next card. We have here the energy of your blockage. Okay? Blockage card to. So, blockage card mo is the energy of the Five of Swords energy ng revenge. Talagang palala ng palala. May galit, my dear, sa heart mo. Okay? Actually, wala namang, hindi kita masisisi. Okay? Hindi kita masisisi, my dear. Kung as of this moment, parang may galit sa puso mo and 'di ba? Hindi kita masisisi kasi you offer something in the past eh. Ito, my dear, blockage mo to. Kasi kung titingnan mo dyan si Five of Sword, okay, pakita na naman natin ulit. Tinusok-tusok niya yung cupcake and every time na nakikita ko to, my dear, lagi ko naalala yung yung kasabihan na don't play with your food. Don't play with your food. Yung basta yung ganon. And kung makikita mo, my dear, trinap niya yung butterfly sa jar and parang meron siyang hawak na karayom doon. So, lumalalim yung reading dito, my dear. Baka yung iba sa inyo dito na nanonood, my dear, is meron kayong kakayanan. Okay? Baka for some of you, meron kayong kakayanan. You have power, you have this, ayoko sabihin na power. Baka meron kayong kakayanan, something like that. And ayoko mag-conclude kasi meron pa tayong future card. Pero blockage mo to. Clarify natin. We have here the Seven of Wands. Okay. Galit ka talaga dito, darling. Maganda yung overall na energy mo, my dear, pero halo-halo yung nangyayari dito. Okay, naiintindihan ko if you are nakain ko na naman yung salita ko. Naiintindihan ko, my dear Gemini, kung naglilihim ka or kumbaga yung tiwala mo, yung ganun, kasi sa energy ng past. Pero masyado akong na-bothered kasi may nare-receive ako na hanggang ngayon galit ka pa rin. Hanggang ngayon gusto mo pa rin manakit. Yung ganun. Parang hindi ka pa talaga as in nakaka-get over from sa energy ng nakaraan, okay? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, parang 'di ba? Parang gusto mong i-express yung galit mo dun sa kung sino man 'yon. Pero so far, I love your energy ngayon. I love your energy sa energy, lalo na kung may kinalaman to sa manifestation. I love, my dear, kasi talagang full confidence ka, lalo na kung may kinalaman sa mga manifestation mo, my dear. Pero I hope na nilalabas, sabi ko nga, lagi ko sinasabi, my dear Gemini, ayusin natin to kasi nagmi-mix up na ako. Lagi ko sinasabi, mga my dear Gemini, na ingatan nyo kung saan nyo nilalagay yung mga energy nyo. Kasi ang hirap mag-recharge. Ang tagal mag-recharge. So, kung itong energy mo na to, my dear, ay gagamitin mo, my dear, sa, kunyari,
maging successful sa buhay, magkaroon ng maraming pera, walang problema doon. Meron pa tayong future card hindi ko pa kinukuha yung future card. Pinipiga ko pa lang itong card na nasa table natin. Pero, kung isa sa mga manifestation mo is yung paghihigante, which is nandito sa blockage card mo. Okay? Hindi maganda to. Hihilahin ka niyan pababa. Ako na nagsasabi sa iyo, my dear. Walang kahit anong paghihigante or galit. Walang negative na namumunga ng positive. Wala. Wala yan. Hindi yan mamumunga. Okay, I hope naintindihan mo ibig ko sabihin. Let's proceed sa energy ng iyong future. Let me see. The Tower. Kita mo? The Five of Cups. My dear, Tower. Five of Cups. Tingnan mo. Kasi may galit eh. May galit, my dear. If I were you, my dear, iiwan, kung ano yung in-offer mo, kung nag-offer ka ng love, nag-offer ka ng something in the past, hayaan mo na yun. Hayaan mo na, my dear. Kasi hindi maganda yung future mo. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, bago lumabas tong future card na ito. Okay? Ingatan mo kung saan mo nilalagay yung energy mo. Huwag mong sayangin. I-focus mo, my dear, sa pagmamanifest ng magagandang bagay because meron kang magician. Naiintindihan ko kung nagiging malihim ka at wala kang pinagkakatiwalaan dahil meron kang trust issue, it's okay. Kasi ayaw mo ma-evil eye. Pero ang pinaka-point ko dito, my dear Gemini, kung nilalagay mo yung energy mo sa paghihigante, dahil meron ka ditong devil na energy in the past, okay, at may galit sa puso mo. And kung makikita mo dito si devil sa energy ng past, hindi ka makalipad. Hindi mo ma-spread yung wings mo 100%. Hindi mo ma-embrace kumbaga parang hindi mo magamit yung energy ng pagiging magician 100% kasi may something. And wala naman ako sa lugar para sabihin sa'yo, Maylin, na huwag kang magalit kasi hindi ko naman alam kung ano yung issue between the two of you or kung ano yung nangyari between the two of you. Pero, sana tingnan mo, my dear Gemini, kung nakakapag-benefits pa ba tong galit na ito. Okay? So, next card natin is message sa'yo ng iyong mga spirit guides. We have here the Queen of Cups. And we have here the Three of Wands. Okay. So, ang Queen of Wands, my dear, is a very... Queen of Cups pala ito. The Queen of Cups is ito na naman ako. The very understanding card. Okay. Basta napaka-understanding ng card na to, my dear. Siya yung typical na parang napakahinahon and lagi niya binibigyan ng deeper meaning lahat ng mga bagay kung bakit nangyari. Sinasabi dito, my dear, sa'yo na kung ano man yung nangyari, sabi ng mga spirit guide mo over here, this is Three of Wands is energy of moving forward, next level, energy ng parang, sige, nag-level up ka na, parang, sige na, mag-move on ka na, parang ganon. Si Queen of Cups, ang spirit message mo, my dear, or spirit guide message mo, parang sinasabi na, may dahilan kung bakit nangyari yon. Malamang hindi mo gusto kung bakit nangyari yon, pero there's a reason. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay may dahilan. This is the energy of the Three of Wands. Sinasabi, my dear, na merong magandang bagay na naghihintay sa'yo ahead. Dire-diretso ka lang. And kinakailangan, bigyan mo na lang ng positibong pagkakaintindi or pagkakaunawa kung ano man yung nangyari sa'yo. Okay? Kasi lahat naman tayo merong pinagdadaanan na hindi maganda. Ang hindi lang talaga magandang gawin is yung dibdibin natin. Kasi tingnan mo yung future mo, Tower, pagkawasak, pagkaguho, Five of Cups, ayan kahit anong ibigay sa'yo, my dear, sinasabi dito sa future, maski anong ibigay sa'yo, my dear, magta-tower, magba-back to zero siya. Hindi to death card. So, ibig sabihin, ang mangyayari lang is magba-back to zero lang siya. And kung titingnan mo, my dear, yung Five of Cups, nakatingin siya dito, my dear, sa tatlong cups, and hindi niya tinitingnan na meron siyang cup sa likod. So, this is a clear message, my dear, na maski anong ibigay sa'yo, hindi ka magiging masaya. Okay? Kasi nga, may galit sa puso mo. Hidden message is,
the High Priestess, and the Nine of Cups. Okay? So, my dear, lahat ng gusto, ito sasabihin ko sa'yo, my dear, ha? Lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo ay mangyayari. Okay? High Priestess and the Nine of Cups is a very powerful na combination. Pero once again, depende yan sa minamanifest mo. So ngayon pa lang, tingnan mo ng maigi, ano ba yung mga minamanifest mo? And make sure, uulitin ko, huwag mong sayangin. Kumbaga parang meron kang lampara, meron kang yung genie, meron ka lang 3 wishes, huwag mong sayangin yung 3 wishes mo. Huwag mong sayangin, my dear Gemini, ng pagdadasal or pag-wish ng hindi maganda sa iba. Yung 3 wishes na yon, gamitin mo para mapabuti at mapaayos ang buhay mo. I hope naintindihan mo, my dear Gemini, yung ating reading. Okay? So, my dear, ito ang iyong collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.